So, yan lang yung concept lang ng e-democracy, especially here in the Philippines, no? The practice of e-democracy. Okay, so good morning, Public Ed 3-1. So, this time, we will now proceed on our new chapter or unit of our subject, which is the electronic public administration. So, pupunta na tayo dito sa tinatawag nating e-democracy, no? Yung first lesson ng Unit 2. So, e-democracy. So, before we proceed on our topic, so let's identify the intended learning outcomes. So, number 1, so explain the concept of e-governance. Number 2 is discuss the advantages and disadvantages of e-governance tuloy, e-democracy, sorry. Discuss the advantages in disadvantages of the e-democracy, and then next, explain security and transparency as key of e-democracy, and then next, expound the case and history of the automated election in the Philippines. So, e-democracy, alam naman natin, when we talk about E, from the word E, from the letter start, no, doon sa pinaka-concept ng e-democracy is, ang terminology nun is electronic. When we talk about electronic, ibig sabihin, it is an additional practice of ICT doon sa konsepto ng democracy. Pero bago ang lahat, ano ba democracy? Ano ba yung tinatawag natin democracy? Yan. So some of you, 100% students from the third year of public administration, alam naman ang ibig sabihin ng democracy, di ba? Democracy, number 1, meron tayong rights or freedom to choose what we want. Yun yung pinaka number 1 concept eh. Either it is a direct or indirect. When you talk about direct, direkta natin pinipili. When you talk about indirect muna natin siya pipiliin, pero it's because of the indirect, additional voting na naman, no? Which is, yun pa lang yung mangyayari or yung final decision. So, yun yung ibig sabihin ng indirect. Naintindihan? So, may dadaanan or mayroon tinatawag na middle. No? Hindi katulad dun sa direct, automatically, yun na yung pinaka-majority. Pero sa indirect, meron pang middle, and then next, dun pa lang pupunta sa pinaka-final majority. So, yun yung pagkakaiba ng democracy. I mean, yung 2 types of democracy, direct and indirect. Ngayon, paano natin i-relate, no, doon sa governance system, yung tinatawag natin democracy? Alam naman natin sa Pilipinas, no, especially dito sa Pilipinas, ginagamit na natin concept ng demokrasya. Tayo ay bumoboto. Tama? Tayo ay nakikipag-participate sa larangan ng politics and even the governance. So doon pa lang, malaya natin ginagawa. Depende, no? Kung ano yung kagustuhan o yung pinaka-majority. When they talk about majority, pinagbabasihan natin yung kung ano yung yung pasok sa masa. Hindi yan kontrolado ng iba pang types of regimes. Tama? Meron naman types of regimes na, yes, by the ones, no? Ibig sabihin, like, for example, monarchy, pero meron pa ring essence ng democracy. Kasi yung majority na ipinagpipilian, umiikot pa rin doon sa civil society. Sa Pilipinas, alam naman natin, tayo ay gumagamit ng democracy. Bumoboto. Tama? Bumoboto tayo eh. So yun yung concept ng democracy. Pumipili tayo sa kagustuhan natin na kung sino yung gusto natin iluklok. No? Kung sino pa man yan. Yun nga yung problema natin eh. Kahit sino pa man yan. Diba? Without the certain degree or something na mabigat na qualifications para pumili. Tama? Basta kung ano yung majority, yun yung pinagpipilian. No? Actually, the concept of democracy is originated from the Greek. Diba? Alam naman natin sa Greece. Ang daming types of system, especially in the governance, na pinagbasihan. Tama? Pero one of the best practice is yung tinatawag nating democracy. Kasi yung majority ng tao. So, in related to the electronic, no? In ICT, additional application of ICT, kaya nga
Pag may sinabing E, ibig sabihin may application ng ICT yon. Let's say, for example, ano-ano ba yung mga merong application ng Information and Communications Technology? Number 1, e-government. Through the e-governance. E-democracy. E-participation. E-business. E-learning. Tama? O, e-agriculture. Tama? Basta may E, yan ay ginagamitan ng konsepto ng ICT. Depende kung anong field. Tama? So dito, ibig sabihin, it is a combination of the computer, no, to express, tama, to feel, no, to choose, 'di ba? The majority. Naintindihan? So, paano ba natin masasabi, sir, na nandun yung konsepto ng e-democracy doon sa isang grupo or sabihin nating bansa or estado? Malalaman natin kung pinapractice nila yung e-democracy kapag ka number 1, no? Number 1, sila ay nakikipag-participate through online. Alam nyo ba, the best example na merong e-participation under ng e-democracy dito sa Pilipinas, nanonood ba kayo ng plenary? I mean, pumupunta ba kayo sa process, no? Sa kung paano ginagawa mga ordinances sa bawat lungsod? Nakapunta na ba kayo dito sa legislative building? Sino na nakanood ng kung paano pinapasa ang ordinansa or ng resolutions? Can you imagine the first city or first LGU within the NCR ang nag-practice ng e-participation ay yung Marikina. Meron sa kanilang website, ewan ko lang kung existing pa rin yun, nakita ko yun dati, na ang galing ng ginawa ng Marikina. Meron silang website, yes, officially website, marikina.gov, o si Marikina, ewan ko kung anong official website ng Marikina. Basta .gov.ph, no? Nasa domain ng government. Doon sa pinaka-mechanism ng kanilang website, meron silang tinatag na e-participation. Doon sa e-participation, nandun yung isang parang tag dito, application na kapag kinilik mo, mapupunta ka sa room ng legislative. So makikita mo yung process, no? Kung ano na yung mga ordinansa na ipinapasa, resolutions ng lungsod, and even the general appropriation, kung paano o kung magkano, no? Ang allotted budget ng LGU nandoon. Nakikita, no? Meron silang public hearing, i-announce mo na nila sa Facebook, and then after they announce through social media, doon nila gagamitin nila yung kanilang website. So sir, ito ba it is an example of participation under ng e-democracy? Yes. Bakit? Kasi nakikita ng tao. Nakikita natin, even di Valenzuela, ang ganda ni Valenzuela. One time nag-post siya. Ito kay Valenzuela naman, ang ginawa niya hindi through website. Ang ginawa ni Valenzuela through Facebook Live, no? Parang may nakita rin ako. Kasi ang kagandahan nun kasi, nakikita ng tao, no? Kung ano-ano ba yung mga ipinapasa ng konseho, no? Ng mga sanggunian, no? Kung ano-anong klaseng ordinances or resolutions na nababagay or nararapat na ipasa dito sa ating lungsod. And then, paano magkakaroon ng participation? Diba? Pwede silang mag-chat, pwede silang magbigay ng kanilang saloobin, ng kanilang violent reaction regarding to the process, kung anong klaseng ordinances or resolutions ang ipinapasa, no? At least tinatanggap, no? Nakikita ng government agency na binibigyan ng boses, no? Through online, no? Yun yung kagandahan dun eh, di ba? Yun, no? Doon na ngayon papasok yung tinatag nating e-consultations. And then number 1 example, alam naman natin na hindi natin makakalimutan, even here in the Philippines, yung tinatawag nating e-voting, yung electronic voting. Actually, here in the Philippines, meron tayong batas na nagsasabing inilegalize ang automated election system, no? Para maging isang sistema na iaalis na natin yung traditional election. Naintindihan na tayo ay boboto through ICT or through the use of ICT. So, naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo ba ako? Okay. So, let's talk about
what is the advantages and disadvantages? Number one is the convenience. Number two, yes, okay. Number one is the convenience. Number two is the immediate cost and accessibility. Unahin natin yung convenience. No? Citizens can access to the democratic process from anywhere and anytime. Katulad ng mga sinabi kong applications. Kasi, in terms of e-participation in e-consultations, through the use of our example, the smartphones or even our laptops and desktops sa bahay, pwede tayong makipag-participate. Dapat ipinapractice na talaga to lalo na ngayon kapag may pandemic. Diba? Ito yung isa sa pinaka-best practice na kung saan nagkakaroon tayo ng e-participation in consultancy na dapat dinidinig din ng boses ng tao. Kasi alam naman natin na ang ating Pilipinas, ang mahal na Pilipinas, gumagamit tayo ng presensya ng demokrasya. Kaya nga, in terms of convenience, ilapit sa tao. At saka ang kagandaan nito, in terms of electronic or automated automated election system, hindi na kagaya ng kailangan mo pang maraming o magdadala ka pa ng mga kung ano-ano, no? Yun, bibilog ka lang, insert, and then, tapos na. Casted na ang iyong votes. Yun yung isa sa mga kagandahan. Next, immediate. Dissemination of information or the citizens' consultation can be done very fast and more. Bakit? Through online Makakagamit tayo ng internet. Ano lang ba ang application? Device, connectivity, and then, that's all. Meron na tayong tinatawag na e-democracy. Tama? Cost. Bakit sinabing cost? Actually, meron tayong problema sa cost. Yes, medyo malaki nga lang. Pero the more kasi na basta nag-invest ang government ng ganitong uri ng devices or nag-invest ng ganitong uri ng system, bumili. Halimbawa, let's say for example, di ba Valenzuela provide a system na pwedeng makapagbigay ng or ilapit yung e-participation in consultancy doon sa tao. Pagdating sa mga ganitong uri anong tawag dito ng improvement ng e-democracy. So, number one advantage noon, pag nagpapunta kasi sila unang-una, no? Siyempre, kayo sa part natin mamamasahe pa tayo. Tama? Pag namasahe ka, kakain ka pa. Yun yung isa sa tinitingnan Tapos, ang City Hall, gagastos pa sila ng kuryente para palamigin yung room. Yun yung isa Pero the more kasi na naggumastos ang isang agency ng isang system at tayo ay nasa bahay na lang, siyempre lalo na pandemic, no? Parang hindi ma-compromise ang ating health, yun ay isang bultuhan or isang bigayan or isang bayaran lang. Hindi yung araw-araw may binabayaran na subscription. Naintindihan? Ibig sabihin, binili ni City o binili ni anyone o any government agency na nakikipag-participate in terms of e-democracy, no? Na at least isang bultuhan lang, nandun na. Gagamitin na lang, no? I-update na lang, and then, next, yun na. Diba? Yun yung nakikita nating cost. And then, especially in automated election system, yung gamit na binili natin, yes, malaki talaga, malaki talaga. Hindi lang naman yan nagkakalaga ng 1 milyon or 2 milyon. Malaki talaga ang ginagastos pagdating sa automated election system. Pero kasi ang nagiging convenient dito pagdating sa cost, yung gamit na binili natin, according to the study, according to the manufacturer ng mga devices, ang sabi daw, yung mga devices daw is, basta, no, pwede pa itong gamitin 10 years, 15 years, 20 years. Basta, yung kapag hindi na sila yung pinaka-contractor, no, halimbawa, hindi na yung Smartmatic yung contractor natin, at iba naman. So, make sure na yung binili nating gamit, hindi masasayang. Yun yung tinitignan. Dapat yun. Dapat ganun. Kasi kapag hindi ganun ang nangyari, risk yun. Bakit? Unang-una, bumili tayo ng device, no, para magamit. Kapag kaiba naman ang contractor na napili, no, hindi sila nanalo through bidding or nagpa-bidding ulit ang government, maaaring pumalpak itong itong contractor na to. Pero para hindi lang masayang yung mga devices na binili. Especially yung mga BCMs, di ba? Yung mga PICOs, dating PICOs yan. So, hindi dapat masasayang. Tama? Dapat magagamit pa yon yung bagong contractor, siya mag-a-adjust.
Kasi kami kliyente, ikaw ang private. O mag-adjust ka. Ito system na, ito yung binili naming device. Dapat mag-adjust ka dun sa gagawin mong system. Tama? Naintindihan nyo ba ako? Naintindihan nyo ako? Pero mamaya malalaman nyo yung risk niyan. May risk doon. Mamaya malalaman niyo. Ito na yung risk. Naintindihan nyo ba? Next, accessibility. People with accessible problems can be participate in any process without requiring logistic or assistance. Yan ang kagandahan doon. Accessibility. No? Pagdating sa mga ganitong suliranin, alam naman natin, accessibility isa sa pinaka-problema natin. Pero ginagawa ng government kung paano ipinapalapit sa tao ang e-democracy. Kahit na yung karamihan ng mga nagdadala ng mga devices na to, isinusugal nila yung buhay nila para ligtas lang maidala yung gamit or yung device na to para lang makipag-participate tayo sa ganung uri ng sistema. Naintindihan? Malinaw ba? Accessibility in terms of e-participation in e-consultant, talang kayo sa website www.chubaek.gov.ph/e-participation/chuba-chuba. Ganun, mga ganun lang. Kiklik ko lang, register, and then makikita ko na. Oh, tapos meron doon chat box. Oh, mali yan. Dapat gusto ko ganito. Dapat I recommend ganyan-ganyan. O, di ba? Oh, di. Oh, ganun yun. Next. Why? Ay, sorry. Ano pa rin pala, karugtong rin pala yun. Risk. O kung tawagin natin ay disadvantage. Digital divided. How is sure 100% of the population kayang gumamit ng ICT. Yan ang problema. May naging problema tayo. Yun, pupunta ngayon yung tinatag nating assessment. Magkakakandak tayo ng study. And then kapag nagkandak ng study, yung result or yung recommendations noon, pwedeng makatulong doon sa gagamit. So, maaaring kapag nagkandak ng study, dahil nahihirapan is because of the digital divided, makikita ngayon kasi yun yung problema yun tama? Yun yung isang problema. Kaya ka nga nag-research kasi may problema. Kasi digital divided, tama? Naintindihan? Hindi lahat ng majority of the people sanay gumamit. Lalo na kapag kami internet connection problem sa bansa natin. Ayun ang pinaka-number 1 na kasuliranin ng Pilipinas. Kung magko-convert tayo in terms of electronic, dapat ang kailangan natin kinukonsider is internet. Naintindihan ba ako, mga bebe? Yes po, sir. Oh, hindi lang digital divided ang kinukonsider natin Ngayon, kapag lumalabas na ang tao nahihirapan based on our research or study, doon ngayon magpo-formulate ng recommendations. At yung recommendations na to, ang siyang tutulong doon sa agency na ipasasubmit ninyo yung research nyo. Naintindihan ba? Kasi yun ay research. Yun ay nakatulong sa inyo. Yes po. Ganun yun. Naintindihan? Hindi ka lang nag-assess. May nakalagay assessment, may nakalagay effectiveness, may nakalagay ganyan. Magkakatalo tayo sa recommendations. Naintindihan? Ngayon, nahihirapan ng tao is because of the many buttons. Kung ano-anong pinipindot. Nakakalito. Ang pangit ng geographical tag dito, GUI. Ang tag ng GUI? Geographical, graphics, Basta ganun. Parang interface something. Tama? Ang hirap. Hindi friendly. Hindi user-friendly. Ano ba pipindutin? Minsan may glitch pa. Ano ba to? Nagluloko. So nakikita na. Lalo na kapag hindi techie yung tao. Hindi niya alam kung anong pipindutin. So, nagkakaroon tayo ng problem. Transparency ang problema natin. Bakit? Information becomes electronic instead. Yan yung pinaka-isang problema natin. Bakit? Information, electronic. Delikado is the information. It's because of the electronic. Bakit? Kasi, may possibility na yan ay magkaroon ng glitch. Kung hindi glitch, is because of the glitches, maaaring magkaroon ng vulnerability. Pagka nagkaroon ng vulnerability, nabubulol ako, nagkaroon ng vulnerable, ibig sabihin, pwede na siyang pasukan ng kung sino-sino. Naintindihan? O kaya, nangyari, technology yan, let's say for example, sa election, ito ginagawa Pag election, ini-insert niyo yung papel. Paano tayo makakasigurado na yun ay 100% na count ng machine?
Kaya nga ang ginagawa ng mga, anong tawag dito? Mga precinct canvassers, kung sino-sino man yung tao, kung ano man ang tawag sa kanila, no? Mga electoral canvassers or electoral personnel, titingnan nila doon sa papel, i-check nila kung nag-count doon sa machine. Di ba? Dino-double check nila. Ayun yung tinatawag nating end-to-end verifiability. Mamaya nandun yan. Naintindihan? Kasi kung hindi ka tayo nag-end-to-end verifiability or nagbe-verify tayo doon sa end user, sining end user? Yung operator eh. Ngayon, kung hindi sila nag-verify at yan ay may something na nangyari, maaaring nagkaroon ng problema na binilugan mo si ganito pero hindi siya nag-count sa machine, yan ay labag na sa atin. No? Labag na sa atin yun. No? Naintindihan? Para magkaroon ng transparency na totoong talagang nag-cast yung votes mo, bine-verify ngayon ng kung sino mang personnel ng canvassers yan na tinitignan na kung ano yung nasa system, dapat yun yung nasa papel mo. And then tsaka nila isasubmit. Diba? Hindi siya automatic eh. Tama? Hindi katulad ng Valtrace kapag ginanon mo, automatic magsasubmit sa server eh. Ito hindi. Automatic yan. Papasok, pipindutin, pagkatapos magkaroon ng end-to-end verifiability. And then tsaka magsasubmit sa server. Then security. Remote system are more vulnerable. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yan ay gumagamit ng internet. Kaya kadalasan ng ginagawa ng mga, especially ng mga IT personnel, no, mga public management ICTs natin, no, ang ginagawa nila para magkaroon ng security, no, pagdating sa e-participation, e-consultation at e-election or e-voting, dinalagyan na ng mga security features. No? Yung security features na to, siya yung magsisilbing guide o guard, o sabihin natin encryption or encryption ability or capability na para pagka once na tayo ay nanonood, nagpa-participate or bumoboto, automatic nagkakaroon ng secrecy. At hindi basta-basta kung sino-sino yung mga nakakakontrol, sino-sino yung mga nambababoy ng, may mga ganun eh. May mga ganun, no? Naninira, nagde-deface, no? Naninira sa ganito, sinisira nilang ganyan para magkaroon tayo ng makukompromise yung ating e-democracy. Pagdating naman sa election, dinuduga. No? Dinuduga. No? Nagkakaroon ng dugaan. Bakit? Kasi internet. Internet ang basihan. Kapag yan ay nag-transfer sa server, may mga hackers ang mangyayari niyan, may mga hijack na mangyayari, aabangan nila yan is because of using of the worldwide. Tama? Worldwide. And then, doon nila titignan, doon nila sisirain, doon nila titignan, doon nila pwedeng mabago yung codes. Kapag nabago nila yung codes, may mga binago sila doon, maaaring magkaroon tayo ng problema. So, pwede nilang makontrol yung result. No? Hindi posible yon. Lalo na kapag hindi tayo naglagay ng mga security features. Naintindihan niyo ba? Next. Opo, sir. So, change in voting paradigm. So, paano ba tayo? Ito in-example ko na lang sa election natin or sa election process natin kasi yun yung pinaka number one practice ng e-democracy. So, change in voting paradigm. Napaka-challenging sa atin dahil unang-una, ang Pilipinas hindi pa naman ganun ka-improve pagdating sa ICT . Dito ngayon pa lang tayo. Sa totoo lang naman kahit titingnan natin, no? Kahit ito ay isa sa pinaka number one governance reform ng ating bansa na the using of the ICT or information technology or information communication technology, kailangan nating makisabay sa ganung uri ng environment. And because of that, nagkakaroon tayo kasi ng convenient, no? At hindi lang convenient yung way na kung paano hindi mahihirapan ng tao. No, lalo na pagka mga ganitong uri ng circumstances, no? Yun yung isa sa challenging sa atin, no? Naintindihan? Next, kung i-convert naman natin from traditional to electronic, actually na-convert na talaga natin no? At siguro hindi naman natin sinasabi 100% perfect natin or na-perfect natin ang process ng e-election or electronic or automated election system o paggamit ng AES. May mga certain glitches or certain issues and concern na mamaya bibigay ko sa inyo. Nabasa nyo na yan sa Canvas na
ano ba yung timeline o hindi talaga tayo mawawalan ng issue pagdating sa implementation ng automated election system. Pero, syempre, inuuna pa rin o tinitignan pa rin natin yung majority na tinitimbang pa rin natin yung advantage niya eh. Marami pa rin advantage kasi. Kaya nga hanggat maaari, nilelesen natin yung disadvantage niya. Binabawasan natin yung risk. Hanggat maaari, nire-resolbahan natin yung risk. Kasi natututo tayo sa nakaraan. Naintindihan? At challenging sa atin, napaka-challenge talaga, napaka-difficult o napaka-hard sa atin na isugal. Kumbaga, no? Dahil ang kalaban dito is yung ating karapatan, yung right natin eh, no? Tayo yung mako-compromise dito eh. Kasi kapag the more na nagkakaroon or nako-compromise yung ating rights, nababaliwala yung konsepto ng democracy. Naintindihan? So alam naman natin converted from traditional to electronic, malaki ang pagkakaiba. So pag tayo ay bumoboto, direct tapos canvas, yun na yung result. Sa atin, hindi. Boboto tayo using of ICT or any devices na magre-represent sa ICT, and then, magkakaroon tayo ng end-to-end user. Sino yung end-to-end user? Yung end-to-end user, yan yung mga, o yung tinasabi nating end user, yan yung mga specialist pagdating sa kung paano i-handle ang electronic voting. Naintindihan? And then, kapag nandun na yung result, ipopost na lang nila, no? Titingnan na lang. Ipopost na lang nila through website, through televisions, and even other example communications para mailapit sa tao kung ano na ang resulta ng eleksyon. Diba? Yun yung pagkakaiba, no? Next, dati binibilang pa, ngayon hindi na binibilang. May mga binibilang pa rin, pero yun yung mga binibilang kapag ka nagkakaroon ng problema. Halimbawa, si Abra, nag-conduct, di ba, nationwide election. Si Abra nagkaroon ng problema sa probinsya ng Abra. Siguro sabihin natin nagkaroon ng problema yung mga machines or sabihin natin nagloko yung mga flashcards or CF cards. No? Dahil tinesting siya, pero siyempre, technology yan, hindi natin alam kung kailan masisira o sabihin natin kailan yan mag-normal. Tama? Tapos, pagdating sa Abra, nagkaroon ng problema, so automatic, traditional sila. So, hindi pa rin natin inaalis yung ganung uri ng plans eh. Yun yung plan B natin, tradition. Ganun talaga, wala tayong magagawa. Kaysa naman sa hindi natin bibilangin yung iboboto nila, kawawa sila. Parang tinanggalan mo na sila ng karapatan para bumoto. Naintindihan? Bawal yon. Bawal yon. Nasa konstitusyon yon. Naintindihan? Next. Alam naman natin, traditional, boboto ka, may observer, mga watchers, auditor, yung mga canvassers, and then ikakas na, pagkakas, automatic, no? I-aprobahan ng electoral board, tas manunumpa ka na, no? Ganun na yon. Ngayon, pagka i-voting or i-election, pupunta ka muna sa precinct o kung anong designated precinct o presinto ka, and then pipila ka, no? May mga observer and watchers pa rin. Nandun may mga auditor pa rin kasi unang-una, kaya tayo naglalagay pa ng mga board of canvassers doon kasi yun nga sinabi ko kanina, hindi natin alam kung kailan magloloko. Kaya naka-standby sila doon. And then next, boboto ka, pupunta ka sa makina, tas yung makina, either i-off mo na nila yung internet, iipunin mo na nila sa CF cards yung mga boto, and then, pagka okay na lahat, no? Inabot na ng ng kalahating araw, natapos na, and then, tsaka nila isasubmit through internet. Tapos, pag nasubmit sa internet, nasubmit na through internet at nailagay na sa server, ngayon si server ngayon ang maglalagay doon sa mga positions kung kanino bang mga boto yon. Naiintindihan ba? Yun yung paradigm. Intindihan? Next. Security and transparency are the key for a democracy. Kailangan natin to i-consider. Kasi kung hindi natin to i-consider, mababaliwala yung ating essence ng democracy. Parang walang kwenta ang demokrasya kapag ka nagkaroon ng security and transparency issue. Naiintindihan ba?
Opo, sir. Ano yung tinatawag nating end-to-end encryption? Yun yung sinasabi ko kanina. Gumagamit ang government o kailangan gumamit ng government ng any mechanisms or security or encryption mechanism na siyang magpoprotekta sa lahat ng data. Kasi kapag once na hindi naprotektahan yan at yan ay nakontrol or yan ay pinagtripan ng kung sino-sino, ay walang kwenta yan. Naintindihan? Naintindihan? Labag yun sa ating karapatan. Nakakasira yan ng trust ng government. Yan yung isa sa challenge ngayon ng government. Kaya nga pagka may mga issue, sino lagi ang binabato? Sino ngayon lagi ang pinaghihinalaan? Dito, nasa part din ng government, di ba? Ang kasiraan ng isa ay kasiraan ng lahat. Naiintindihan? Ganun yung ating mantra eh. Kaya kailangan maging alisto, maging alerto ang government pagdating sa ganitong uri ng security. Next, anonymous preserving decryption. Ngayon, ang mga bawat system kasi, pagdating sa pag-transfer ng data, no? Pag na-transfer na yung data niyan, kailangan i-encrypt. Pagka nagkaroon ng decryption, kasi kailangan mag-itignan yung mga bawat sulok ng system, kailangan siya ay may capability or may mechanism siya na tinatag na cryptographic mechanisms. Ano yung ibig sabihin ng cryptographic? Yung cryptographic, it is type of language na kung saan kapag tinignan ni hacker yung isang form or isang data, mahihirapan siya i-decode. Naintindihan ba? Mahihirapan siya i-decode. Kasi kapag the more na hindi niya kabisado yung language, no, ng code, hindi niya kayang pasukin yung data at hindi niya kayang baguhin yung data. Kaya nga, different systems or there's a lot of inventions pagdating sa encryption na iba yung language na ginagamit, no? Either it is, tawag dito, may discrete mathematics, ano pa ba, basta may mga ganon, may hexagon, mga ganyan, no? Pag tinignan ni hacker, mahihilo siya, ano to, parang hindi ko inaral to, siguro nung mga panahon ng online class, ano to, na absent ako. Naiintindihan ba? Malinaw ba? Oh. Kaya Opo, sir. ganun yung sinasabi kong anonymous preserving decryption. And then next, end-to-end, ayun yung sinasabi ko, end-to-end verifiability. Kailangan magkaroon tayo ng sinasabi natin ng transparency eh. Bakit? Kasi the more kasi na hindi natin i-verify doon sa tao, no, na kung sino man yung bumoto na yan, mahirap, magkakaroon tayo ng problema doon. Pag yan nalaman ng tao na yung makina na yan nagloloko, pagka pinapasok yung papel, di ba, mayroon kayong pinapakitang resibo, di ba? At yung resibo, ilalaglag nyo doon sa sa nilalaglag yan. Basta meron pang nilalaglagan na box eh, di ba? O, paglaglag, nandun na yun. Kasi, pag nagloko yung makina, doon nila pagbabasihan yung boto. I mean, bibilangin nila yon. Doon sila magbabase. Para kang, parang, ayun nga, yung parang mini sample ballot, no? Ballot paper. Tapos yung nilagay mo yung pinakapapel, yung pinakamalaking ballot paper, yun ay, isi-shred kasi yun eh. Sisirain yun. Pero yung maliit na resibo, hindi yun sinisira kasi yun ay tinatago. Pero yung papel na may shades, yung pinaka-official tag dito, ballot paper natin, hindi yun pinipreserve. Sinisira yun, sinishred yun. Sinisira yun. Sinusunog or kung hindi sinusunog, ayun nga, sinishred. Pinupunit-punit. Meron tayong makina na shredding, di ba? Shredder, di ba? Yung pagka pinasok natin yung papel, dinudurog niya sa baba. Ganun yun. Yun yung isang mechanism nun. Naintindihan? And then, verify, titignan sa system. Pagka okay, submit. Okay, pupunta na sa server. Makakount na yun. Basta titignan mo, maging alisto kayo, yung nasa papel, yun yung binoto nyo. Bago isubmit nung tag dito, nung canvasser. Kasi baka mamaya, umuo ka, okay na yan. Talo ka. Diba? Siyempre, sayang yung yung presensya ng yung tinatag nating right of suffrage mo. Para saan pa nagkaroon tayo ng right of suffrage yung hindi mo naman pinapahalagahan. Diba? Next, software independence. Ano yung software independence na sinasabi ko? Yan yung sinasabi ko kanina. Huwag kayong magre-rely sa software. Bakit? Kasi pag nag-rely kayo sa software, paano tayo makakasigurado na makakount niya yung boto niyan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan nyo magkaroon ng verifiability. Kasi kung hindi nyo binerify yan, talo kayo. Pangalawa,
Porket nasira yung makina, porket nasira yung ganito, wala na tayong sabihin natin, wala na ba yung essence ng democracy doon? Nandun pa rin. Kaya nga kailangan may plan B. Kasi kung walang plan B at plan A lang, gagamit tayo ng ganitong uri ng ICT technology. Automatic yan. Anytime pwede yan magloko. Technology yan eh. Hindi naman tayo nakaka-sure o how we sure na 100% magpa-function yan ng maganda. Sa dami-dami nga ng mga system na ginawa, nagkakaroon ng debug. Hindi lebag, ha? Hindi lebag. No? Nagkaka-debug. Tama? Nagkakaroon ng glitches. Naintindihan? Malinaw ba? So, kailangan natin ng plan A. Kailangan ng plan A. Tatandaan nyo na, plan B, sorry. Kung hanggang sa plan B, kung hanggang plan C, mas maganda. Naintindihan? Next. Dito na tayo sa Pilipinas. Alam nyo ba, 1992 pala, binabalak na ng Commission on Election na magkaroon tayo ng automated election. Kaso nga lang kasi, no, medyo may hirapan tayo dito. Unang-una, ito pa lang yung pasimula or pagkakaroon ng development sa computer. Sabi ko nga sa inyo, di ba, 1990, kailan yung nagkaroon tayo ng internet? Anong 1990? 1994? Tama ba ako? No? 1994. 1994 po. 1994, nagkaroon tayo ng internet. Ngayon, dito naman, hindi naman siya internet-based eh. Para siyang isang makina na ang mangyayari, yun nga, sinasabi ko, may memory card sa loob, no? Na kapag pinasok natin yung ating boto, magsisave siya doon sa memory card. Yun yung isa sa nakikitang paraan noon ng Pilipinas noong 1992 para magkaroon lamang ng tinatawag nating modernization of the electoral process. At tinatawag nitong modernization and excellence or tinatawag nating MODEX. Kaso sir, natuloy ba yan? Natuloy po ba yan? Actually, ito yung pinakaugat ng automated election natin eh. Kasi kung hindi ito naisip ng Pilipinas noong 1992, baka maaaring matagalan pa tayo sa transition ng electronic voting. Kaya noong 1992, no, nag-formulate sila ng tinatawag na MODEX o Modernization and Excellence, no, na binabalak ng Pilipinas na magkaroon ng electronic elections or yung automated election system. And then next, hanggang ngayon, noong 1992, pino-formulate na nila yung batas na from the tradition, i-convert na nila into electronic. And then next, pero hindi natuloy yon. Hindi pa, kumbaga pinag-uusapan pa lang yan. Kumbaga yun yung pinaka-preliminary. And then next, 1996, ginamit, kumbaga nag-training o nagpa-training ang COMELEC, no? Especially karamihan niya ng mga tao ng mga ARMM, no, ng Autonomous Region of Muslim Mindanao pa, ngayon ay BARM na, no, Bangsamoro na siya ngayon, na ite-testing kasi nila sa ARMM election. Ngayon ang ginawa, pinadala nila sa ibang bansa at tinirain nila at naging successful naman yung training at pagbalik nila sa bansa, tinesting nila ngayon yung tinatawag na optical mark recognition o OMR system na kung saan para siyang PCOS machine din, no, na kapag pinasok yung papel, magka-count o babasahin niya is through optical. Titingnan niya, babasahin ng camera kung anong klaseng lenses yan, no, lente yan, tapos ika-count niya yung votes, no? And then next, trial lang yun sa ARMM, and then next, 1997, nag-create ng Republic Act. So yung 1997, yun yung sinasabi ko nung 1992. So from 1992, ngayon nagkaroon na ng official recognition ng electronic election sa Pilipinas through Republic Act 8436, no? At balak nilang gamitin ang automated system o automated election system noong May 1998 election. Ang kaso nga lang, dahil is because of lack of preparation, time and funding, hindi muna ito hindi naman siya totally pinuspone. Some part of the provinces, no, regions ng ating Pilipinas, iginamit pa rin ng electronic election. Especially in, ayan, nakalagay dyan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi. No? Pero as a whole nationwide, hindi pa siya totally kaya dahil sobrang anlaki ng gagastusin
ang laki ng ang kakaining pera at saka yun nga, limited time na talaga siya. Kaya tinitest, kumbaga ito yung pinaka-pilot nila. Sige, subukan natin, try muna natin sa mga probinsya na to. Okay, next, yun na nga, 2003, no, balak ulit, no, ang kaso nga lang, nagkaroon ng mga certain controversies pagdating sa mga kagamitan na ipinadala at especially doon sa software na kinreate nung na kontrata ng government, no? At saka ang isa pa sa naging problema rito, kailangan mo nang kunin ng government lahat ng data, no? Biometrics, face, yung mismong muka, informations na i-automated nila. Kasi yun yung ilalagay nila doon or ipapattern nila doon sa system ng automated election. Para i-register na lang doon sa server, no? At least soft copy. Ang kaso nga lang, ang naging problema nga lang, no? Nung dumating na yung software na bago, no? Nung ginawa ng COMELEC, i-convert nila doon sa new software na ibinili nila. Hindi kasi nila ni-expect nag-e-error. Hindi tumutugma yung database no existing ng COMELEC doon sa ilalagay nilang database na bago na ibinili nila sa ibang bansa. Kaya na-postpone na naman ulit ang automated election sa Pilipinas noon at naging naging traditional. Kasi sa mga ganong uri ng certain issues. Next, alam naman natin, no, ang bilog na hugis itlog ay nasagawa noong 2018 election. 2007. 2007, RA 9369, amendment ito ng previous law ng automated election na ikinreate noong 1997 na sinasabi na i-improve natin yung election. May mga certain provisions lang na pinalitan. At ang isa sa pinalitan dito, yung magkakaroon ng Automated Election System Council. Yung council na yan, sila yung mismong magiging parang advisor or sabihin nating mamumuno, no, o katuwang ng COMELEC para sa pag-i-implement ng automated election system sa Pilipinas. Natatandaan niyo yung ICT o yung Commission on tag dito, Information and Communications Technology na tatay ni DICT. Siya yung pinaka-head or council head ng AES Council na itinalaga ng Republic Act 9369. Nasa baba si Sir? Bumaba si Vice? Hindi, Sir. Umakyat ba? Nasaan ba? Umakyat baka nasa library. Oo, nasa library. Tapos, ang nangyari ngayon, nagkaroon na ngayon ng sa katuparan nung nagkaroon tayo ng electronic election sa bansa. No? Bumili na tayo ng PCOS machine. Dahil hindi pa BCM ang tawag PCOS. Ano yung PCOS machine? Ano ba ito? Nakalimutan ko ang terminology ng basta optical something. Teka, hanapin ko yung PCOS. Chef? Specific Stand Optical System. This, Pressing Stand Optical. Di ko ang lakas ng ano mo. Pressing Optical system. Okay. Okay. At least may optical akong sinabi. Pag sinabi kasing optical base, may camera yung system. May camera yon. Optical nga eh. Ibig sabihin may lente. Pagka sinalpak mo yung papel, titignan niya ngayon, babasahin niya ganun. Ika-count niya yung bilog. Pag na-count niya yung bilog, si lente magta-transmit doon sa CPU. Si CPU, ita-transmit niya doon kay CF o yung tinatag nating compact, tag dito, card, CF tuloy, Crossfire. Hindi crossfire ang tag dito. CF cards, no? O yung magiging parang katumbas nito yung memory card ng PCOS machine. No? At pagka na CF cards, bukod sa CF cards, nagtatransmit na siya doon sa tinatawag nating server. May dalawang uri tayo ng server na ginagamit sa election, ha? Next! Pero naging successful naman siya. Pero may mga something lang talaga na may mga some part of the area ng Pilipinas na hindi ata nakapag-conduct ng electronic dahil gawa nga ng may mga internet, lalo na yung mga liblib na lugar, hindi kaya, karamihan, in-automated pero sinave lang sa CF cards.
Kaya pupunta sila sa mga matataas na signals and then doon nila itatransmit papunta doon sa tinatawag na main server. Naintindihan? Kaya ngayon, no, kinongratulate ang Pilipinas dahil nagkaroon tayo ng kauna-unahang electronic election which is noong 2010 elections na kung saan nanalo si Presidente Benigno Aquino. The third ba siya? The third nga. The third. No? Siya ang kauna-unahang president, siya ang kauna-unahang presidente na nanalo through automated election system. And then next, 2013 election. Ito ay, wala pang presidente to. Karamihan ng pinakamataas na binoto rito is senatorial. No? So, gumamit pa rin tayo ng automated ano. Ang naging problema naman natin dito sa automated election na to, karamihan ng mga CF cards natin, no, natatransplant. Ibig sabihin, hindi siya katulad nung iba pang devices na ginagamit ng ibang bansa. Kasi kasasabi ko nga lang sa inyo kanina na mabilis siyang ma-decrypt at yung language ang ginagamit, alam ng mga hacker. Kaya kadalasan ng mga CF cards, kahit simpleng hacker, kaya niya mag-transplant ng isang data na maaaring magpabago ng datos doon sa eleksyon. Kaya yung isa sa pinaka-problema noong 2013. At saka, ang ginawa pa, may mga something daw, no, doon sa, when you talk about source code, ang ibig sabihin ng source code kasi, yun yung pinaka-framework ng system. Yung code, yan yung sinasabi ko naka-cryptographic o naka-form into a cryptographic form o mechanism. Na kung saan, nada-download or isa itong software or sabihin nating code nga, no? Na kung saan ginagamit sa isang particular device na para siya ay umandar. Kumbaga, mayroon tayong tinatawag na hardware and software. And then yung software, yung tinatawag nating source code. Na sinasabi daw na hindi o nagkaroon daw tayo ng problem na hindi daw na-check particularly yung source code na ginamit ng eleksyon. Kaya nga nung pagdating nung 2016 election, no, yung source code na ginamit, kasi ginawang, di ba, Smartmatic kasi ang kinontrata natin since 2010 eh. So ang tagal na ng Smartmatic company na napapakinabangan natin sila pagdating sa e-democracy. Ngayon, ang ginawa ngayon ng 2016 election, no? Ang ginawa ngayon, wala pa to tawag dito, post-election na to eh. Ang ginawa nila, may nag-hire sila ng independent body, no? Kasama ang council or yung AES council na talaga na sisilip doon sa source code na ginawa ng Smartmatic. Baka mamaya, may mga something doon sa source code na maaaring kumontrol o magbago doon sa pagcast ng boto. Naiintindihan nyo ba ako? Opo, sir. So, ang ginawa ngayon, nung naisilip na yung source code, chips lang yan. Nilalagay yun sa ano. Kumbaga, yun yung i-copy, yun yung mga operating system ng kada, pangalan neto ng kada BCMs at operating system ng server. No? Yun yung source code na itinago sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit sa Bangko Sentral? Kasi yan lang yung isang vault ng Pilipinas na siyang talagang secured, secured at hindi basta-basta makukuha ng kung sino-sino. Naiintindihan ba? At nung nagkaroon na nga ng eleksyon, yung source code, unti-unti na itong in-install doon sa mga BCMs at doon sa pinaka-server. At ang naging problema natin dito noong 2016, kung natatandaan ninyo yan, na si Bongbong Marcos ay nagreklamo dahil paggising niya daw ng umaga, oh my gosh! Nahabol na siya sa ngayon ni Vice President Leni Robredo. Naintindihan ba? So, ang nangyari daw, ang ginawa pala ng hindi ko naman sinabing in-related doon sa nangyari Pero ang gusto kasi palabasin ni Marcos na nung nangyari na ang ginawa kasi ng Smartmatic, ang mali na move na ginawa ng Smartmatic, nag-update sila doon sa server na hindi pinapaalam doon sa mismong council. Wala silang, although may mga nakakaalam, pero hindi lahat. Na ginawa pala ng Smartmatic, in-update nila yung software.
Kaya natatandaan niyo yung enye, naging question mark, yun yung yun yung glitch. Opo, sir. Yung enye na word doon sa mga pangalan ng mga binoboto o kung ano mga klaseng tag dito sentences na ipinapakita na yung enye, question mark. Ang dinadahilan ng Smartmatic, ang binago lang namin doon sa system, ginawa naming enye. Kasi nga naka-question mark yung yung pinaka-symbol. Yung inedit, no? Yun lang daw yung pinapalabas ng Smartmatic. Ang sabi ng DOJ, kahit na lumalabag pa rin kayo doon sa secrecy. Bakit? Unang-una, kayo may control ng system. Kayo gumawa ng system. Tama? So supposedly, kaya nyo rin kontrolin yung yung result. Hindi naman namin sinasabi na na directly ginajudge agad na kayo yung may dahilan, 'di ba? Pero kasi hindi kayo nagpaalam doon sa pinaka-right authority, no? And even the chairman hindi niya alam kaya nga yung chairman kinakasuhan eh. Sino ba yung chairman nito? Sino yung kasagsagan ng chairman na in-impeach to eh. Pagkakalam ko Si Bautista po. Si Bautista ba alam ko in-impeach yan, di ba? Pinailan ng impeachment yan eh. Ngayon, pinag-file ngayon ng criminal charges ang DOJ saan sa some of the members of the Commission on Election and then dun sa partner contractor na nagbibigay o nagpo-provide ng services dun sa election natin, which is Smartmatic. Naintindihan ba? Yun yung isang naging issue. Opo, sir. Yun yung isang naging issue. Yung iba, naiintindihan nyo ba ako? Opo, sir. Opo, sir. Yes ngayon, po. ang ginawa ngayon, di okay na tayo doon. Actually, di ako nagkakamali. Idiniklara ng Supreme Court na walang basihan yung ginawa ng Smartmatic doon sa nangyaring pag-iising daw ni Bongbong. Ano magagawa natin kung yun talagang bilang eh? Kaya nga, di ba, umabot ito ng Presidential Electoral Tribunal eh. No? Isang grupo or isang types of electoral tribunal na sumisilip pagdating sa eleksyon ng controversies ng presidente at vice-presidente. Kapag ganun yon, no? Nag-file siya, umabot na ng electoral tribunal to at ang mismong head ng electoral tribunal is the Supreme Court, no? At dinismiss nila yung kumbaga ito ay walang katuturan or walang fact evidence, exact evidence na yung ginawa ng Smartmatic, although kinasuhan pa rin si Smartmatic, may charges pa rin, pinagmulta, kung di ako nagkakamali. Pinagmulta siya. Imbis nakikita ka na sana, tapos pinagmulta ka pa, Ang talino ng government, Naintindihan ba? Yes, sir. Next. Nung 2019 election, syempre, senatorial ito, yung ganun naman lagi kada 3 years to, di ba? Minsan, di ba? Parang alternate yan eh. No? May senatorial naman din pagdating sa presidential. Kumbaga, kada 3 years lang talaga may transition. Next, 2019 election, senatorial election to. Galit na galit si Digong, no? Nabisi si Digong. Kasi sa mga pumalpak na naman na gamit at saka karamihan dito ng mga BCMs, hindi na PICOS. Dati pangalan niya PICOS, pero nung 2016 pa lang, pinalitan na yung PICOS na BCMs. Pero optical pa rin ang ginagamit. Pinalitan ang mga dito nagalit siya doon sa mga pumalpak na BCMs at CF cards na naman. Kaya nga galit na galit si Duterte na, ang sabi ni Digong noon, kilala mo naman si Digong, may talagang matapang din tong taong to eh. Sabi niya, hindi niya na daw talaga kukunin ng Smartmatic. Kaya nga inutusan niya na ang COMELEC ngayon na pagdating sa 2022 election, palitan na yung partner contractor pagdating doon sa magpo-purchase ng system. Kaya nga ito na naman ang challenge sa Pilipinas. Paano yung mga nabiling equipment? Kaya kailangan yung gagawin or yung mapipiling contractor ni COMELEC, kaya nga pumunta kayo sa website ng COMELEC doon sa bidding section niya, nandoon nakalagay, nagbibid na po sila ng bagong contractor ng automated election system. No? Tinanggal na talaga nila ang Smartmatic, no? Dahil nga ayun nga, ginagawa nga daw hybrid eh. Ayun pa isa sa patakaran. Kaya titingnan natin kung anong magiging final, no? Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari, no?
Ito yung challenge talaga, yung mga devices na kasi pagka yun ay useless at hindi nagamit dun sa bagong contractor, wala, nga. Sayang, yung cost na nakalagay doon sa advantage, walang kwenta. Naiintindihan? Opo, sir. Yung iba, naiintindihan ba ako? Nai-gets nyo ba yung sinasabi ko? Yes po. Yes sir. po. Okay, next. So, Okay. So, paano ba tumatakbo yung ating automated election? Ito ay based doon sa system na ginagamit ni Smartmatic. Pag sinabi natin ito na sa gilid, ito yung elements ng medyo malabo eh. Teka lang. Liitan ko ah. Wait lang. Wait. Yan. Nakikita nyo ba? opo, sir. Yan. Kung makikita Opo, nyo, sir. ito yung elements natin. PCOS, ballots, compact flash, no? Yun yung CF cards. Yung I button, ito yung parang susi. Then the next, ito yung mga developer. Election event designer, election programming station, and then CCS configurations. And then yung tinatawag nating election management system. Ito yung bumubuo sa tinatawag nating automated election system. And then next, ito yung sinasabi kong end-to-end transmission. No? Alam nyo na to. Ngayon, may bawat level, no? May tinatawag na precinct, municipal, provincial, regional, and national. Okay, etong mga to, no? Siyempre, iba-iba sila ng result pagdating dito sa level na to. Hindi pwedeng mag-cast yung result ng Santiago Municipal kay Pateros Municipal. Magkaiba sila ng server. So ibig sabihin, may kanya-kanya silang hindi naman literal server. Kumbaga parang katumbas ito ng isang counting system na kung saan iniipon niya kada specific na LGU or levels of LGU. Naintindihan? Hanggang sa magpupunta na ito sa national at pupunta na sa tinatawag nating central at mayroon pa tayong tinatawag na transparency server. Malalaman nyo kung anong pagkakaiba ng transparency at central server. Kaya kung makikita ninyo bakit delay si central kay transparency, malalaman nyo kung bakit. Kitang-kita na kung bakit delay. Kasi, alimbawa, ito Valenzuela. Ito, presinto ng Valenzuela. Ngayon, boboto tayong lahat. Pagka naboto tayo lahat, kunyari, ito yung computer ng Valenzuela, ito yung counting server ng Valenzuela City. Pag bumoto tayong lahat, pupunta rito sa counting server. And then, automatic yan, no? Kapag tayo ay, like, sabihin natin, hindi naman tayo, municipality or tayo ay highly urbanized, hindi kasi na-elaborate dito eh. Nasa highly urbanized level tayo or NCR level, o sabihin natin nasa regional level, yan, something. Or, at dito na lang, sa provincial, something. No? Kapag na-transmit na yan, provincial level, Metro Manila, and then, kada city, meron tayong counting machines. No? I mean, counting system. Halimbawa sa Valenzuela, meron tayong monitor doon sa, hindi ako nagkakamali, ang monitor natin nasa Astrodome, at meron din tayo dyan sa City Hall. So lahat ng boto na nakakascade dito sa City Hall, ay sa city ng Valenzuela, naiipon muna doon sa counting. And then nabibigyan tayo doon ng information. And then yung mga BCMs pwede nang directly pupunta kay central server. Dito, provincial, and then si provincial pupunta na kay central server. Tapos si provincial counting system natin pupunta rin siya kay transparency. Papaano? Kay BCMs and then diretso na kay transparency server. Bakit nagkakaroon tayo ng central at transparency? Bakit kaya? Kasi yung transparency server, ito yung pina-flash natin saan? Sa different medias. Nasa ano to? Ano to? Yung PPCRV? Ano to? Ano yung PPCRV natin? Parochial, basta mga ganon. Parang crusaders ito or samahan ng tag dito ng mga volunteer, sir. Mga volunteer, no? Mga volunteer na kung saan
patas pagdating sa sistema ng eleksyon. Nandun yung transparency server natin. Tapos kung makikita ninyo, may mga partner companies, no? May mga computer doon na sila yung sasagot sa mga queries. At the same time, yung malaking tawag dito, LCD projector doon, makikita nyo yan sa media, di ba? Pag manonood kayo ng TV, yun yung mismong count na nanggagaling sa transparency server. Sir, ina-acknowledge ba natin yung sa transparency server? Yes or no? Pwede. Pero hihintayin nating matapos si Central. Kaya nga mapapansin ninyo, delay si Central kay Transparency. O kaya maaaring magkaroon ng delay si Transparency kaysa kay Central. Hindi sila patas. Hindi porket na nag-transmit si PICOS o si BCMs, parehong dadating doon sa dalawang server. Maaaring mauuna si Transparency. Bakit? Tingnan niyo yung kanyang BCMs, diretso na kay Transparency. Unlike kay Central, dumadaan muna sa mga counting system kada level. Naiintindihan ba? Kaya minsan, nagkakaroon ngayon ng delay. Kaya huwag kayong magagalit kung bakit nagkakaroon ng delay doon sa Central at Transparency. Kasi hindi nga sila nagkakaroon, hindi talaga pareho yung daan ng dalawang tunnel. Hindi iisang tunnel yung ginagamit, kung hindi dalawang tunnel ang ginagamit. Yung isa direct kay Transparency, yung isa pumupunta muna doon sa iba't ibang uri ng server. At pagka okay na yon, tsaka ngayon pupunta kay central server. Sir, ano ba yung inedit? Ito nga eh. Ano ba yung inedit ng saan ba nag-edit yung Smartmatic na sinasabi nila yung ENYA question mark? Doon yun sa transparency server. Sa transparency server. Naintindihan ba? Doon sila nag-edit sa transparency. Kahit sabihin mo doon sila nag-edit sa transparency server, mahirap pa rin yun. Mahirap pa rin. Kasi kapag nag-edit sila sa transparency, maaaring siyempre, hindi natin alam, technology yan, maaaring maapektuhan si Central. Hindi nga natin alam, baka mamaya. Hindi naman sa tayo judgmental, baka mamaya pag inedit yung source code kay transparency, baka mamaya ang isang mechanism doon magta-transfer ng data kay Central. Hindi natin alam kasi internet yan. Gets nyo ba ako? Opo, sir. So, yun yung mga sample way na kailangan nating i-consider at kailangan nating malaman pagdating sa e-democracy. Alam nyo, malaki pa ang kakainin ng Pilipinas pagdating sa development ng e-democracies. Kaya nga, very challenging sa atin kung papaanong way, no, very challenging sa part ng COMELEC kung papaano nila gagawin ang electronic election pagdating sa panahon ng pandemya. Hindi naman natin pwedeng gamitin ng smartphone. Tatandaan ninyo. Mahirap gamitin ng smartphone pagdating sa eleksyon. Sa katakot-takot na security features ang kailangan, and how we sure na naman kung talagang 100% safe ang ipinapadala natin na cast, no? O casting of votes pagdating o padating sa server o main server. So may naiintindihan ba kayo? Wala kayong naiintindihan? Sila din. Meron po, sir. May iba, may naiintindihan ba? Meron po, sir. Yan yung example ng tinatawag nating electronic vote. Meron po, sir. Okay. Meron po. So, sige, pahinga na tayo. So, kain-kain na. So, at least meron kayo naiintindihan kahit papaano. So, maraming salamat sa inyo third year public administration. Bye-bye. Thank you, Bye. sir.